Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, trahidoran na to. Just in, breaking news na bigla ang lahat. PBBM na shock, BP Sara tumanggi na. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento mga karibin natin mula po ito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin simulan to, ito may share lang po ako si President Bongbong Marcos Jr. iwas pusoy about sa flood control project. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin, maikli lang po ito, no? About the flood control project, kumusta po yung situation? I don't think we can really talk about that now, but we need to talk about is how to bring up people who are in trouble. So So yun mga kababayan, no? Wag na daw pag-usapan yung flood control project. Aba, teka lang mga kababayan, bakit hindi pwedeng pag-usapan or bakit hindi niya pwedeng sagutin, no? Bakit hindi sinagot ni President Bongbong Marcos Jr. yung about dyan sa flood control projects na sinasabi niyang 5,500 flood control projects? Pinondohan po yan ng pera ng bayan, kaya dapat lang po na malaman, di ba? Ng taong bayan kung kumusta. Dapat siyang magpaliwanag kung bakit ganon, di ba? Bakit umiiwas si President Bongbong Marcos Jr. dito sa flood control project? Na sinabi niya, nung SONA pa naman, ang lakas-lakas ng loob, di ba? Na ipagmalaki yung flood control project na yan. Di ba? Pinagmalaki po yan nung SONA eh. Kaya nga po, umiit po, nag-trending po ito si Karina dahil po dyan sa flood control project na sinabi, no, ni President Bongbong Marcos Jr. nung SONA. So yan mga kababayan, ano po sa palagay ninyo? Tama po ba na umiwas sa tanong itong si President Bongbong Marcos Jr. no, patungkol po dito? Dahil tinatanong siya patungkol po sa sinasabi niyang flood control projects. Ano sa palagay niyo po mga karibin natin? Talagang pag ganyan po walang transparency and accountability. Sa kanyang sinabi doon sa SONA, 'di ba? Accountability niya. At ano ba, naku talaga ang hirap mga kababayan, no? Walang transparency 'yon. Walang transparency sa taong bayan. Dapat meron pong transparency kasi official po kayo ng gobyerno. Taong bayan po ang nagpapasweldo sa isang presidente ng ating bansa. Buti kung libre lang yan. Libre lang ang hindi po walang sweldo na nanggagaling, di ba, sa kaban ng bayan. Mayroon po Kaya dapat po accountable sila na magpaliwanag, no? Kung ano man yung kasi bakit niyo pinagmalaki kung hindi rin ninyo maipaliwanag, diba? Yun lang yung point. At patungkol nga po dyan mga kababayan, ito hindi ko na anuhin yung mga sinasabi nila. Ito na lang, Senators question flood control projects and amid billions of annual budget. So question po nila yung bilyong budget sa flood control, no? Sino-sino ba ito? Senator Chis Escudero, Senator Amy Marcos, Senator Villanueva at Estrada. So sila po ang nag-question about dito sa flood control. At sinasabi ng ating mga kababayan,
In aid of election daw po itong ginagawa nila. Ha? In aid of election. Totoo kaya? Kasi papalapit ng election kaya siguro nagpapabango ang mga ito, di ba? Nagpapabango po sila. Kaya, eto, instead na gumawa po sila tuloy ng paraan kung papaano, lalabas ang totoo, di ba? O, sa bagay, kung iimbestigahan din ito, bakit hanggang imbestiga lang din mga kababayan? Wala tayong mapapala. Well, anyway mga karibyo natin, ano po ang sa palagay ninyo? If this is in aid of election, abay, dapat po nating i-remind yung ating mga kababayan na eto, no? Eto sila, nagpapakilala. Kayo na pong bahala kung approve or inidoro ng mga ito. Eto na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BP Sara, tinanggihan si PBBM na ikampanya ang admin na nakakatawa, no? Matapos ang lahat, clueless eh. O parang si BBM clueless na nagaganap talaga sa kapaligiran, no? Na ikampanya yung mga admin senatoriables. Ganon din po, in fairness po, tinanggihan din ni BP Sara yung tatay niya na ikampanya. Okay, pero may basic difference yun. Okay, ito po, ang significance po ng mga matataas na survey ni BP Sara. Kung papansinin niyo po, before po siya mag-resign, yung mga survey na ginawa before siya mag-resign, may pagbaba po, di ba? Bumababa yung, kahit siya pa rin pinakamataas, pero may pagbaba po. Pero dahil nag-resign siya, tumaas na uli yung kanyang rating. Okay, may may kahulugan po yun. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Usapan po natin, no? Okay, si BP Sara po, tinanggihan niya si BBM. Tignan nyo kung gaano it's either clueless o sagad-sagarang manggagamit. Alam niyo yun? Alam nila yung nangyayari. Alam natin lahat yung nangyayari. Yung Duterte at mga Marcos, wala na yan, no? Matagal na. Huli na nga si BP Sara. 'Di ba? Yung deklarasyon ni BP Sara nung sinabi niyang wala nang unity. Dahil actually sarcastic 'yun eh. Yung pagkakasabi ni BP Sara na wala na unity, dahil ang unity naman ay naganap lang yan nung eleksyon. Dahil tapos na eleksyon, wala nang unity. Ako, ang paniniwala ko ron, sarcastic yung pagkakasabi niya nun. Kasi ganun yung pakiramdam niya eh. 'Di ba? Election lang pala yung unity. After ng election, wala na pala. Tignan nyo yung pronouncement niya, yung pinag-usapan natin kanina. Isa sa mga dahilan ng pagre-resign niya, yung personal. Ano yung personal? Yung sa kanila ni BBM. Ano yung sa kanila ni BBM? Yung mga pinag-usapan nila, kaya siya napapayag. Napakasimple nung sinasabi ni BP Sara. Meron silang usapan, kaya siya napapayag. Di ba? May usapan sila kaya napapayag na mag-BP. Isa yun sa dahilan kung bakit siya nag-resign. O di kahit na hindi natin alam, mukhang i-detalye niya sa susunod. Ang sinasabi niya, hindi tinupad ni BBM yung mga ipinangako sa kanya, kaya siya napapayag. Kasi ayaw talaga ni BP Sara ng tumakbo. Gusto niya mag-mayor eh. Okay. O tapos ngayon, naganap na ang lahat, nag-resign na siya. Hanggang sa nag-resign na siya, may pronouncement pa rin si BBM na makikita natin sa eleksyon kung si BP Sara ba ay administrasyon o oposisyon. Hanggang sa kahuli-hulihan, no? Talagang yun nga, dalawa lang, no? Is either clueless talaga siya sa nagaganap or matindi talaga yung pagiging mangga nilang pamilya. Yung pamilya nila matindi talaga yung pagiging mangga. Yun lang po mapapaliwanag ko rin. Wala nang iba. Akalain mo, yan po, sa mga nakikinig po na anti-Duterte at pro-Marcos. Pakinggan nyo yung, yung presidente nyo. Kala ko ba ang lakas-lakas nyo? Survey na nagsasabi na hindi kayo malakas dahil kulelat si Martin. Ngayon, nabisto na gustong patulungin ni PBBM si Inday Sara. Sa akin,
ano na po yun yung talagang desperadong moves. Kung talagang kung talagang naniniwala sila na matindi yung suporta sa kanila ng tao, bakit kinakailangan mo pa yung alanganin ka? Alanganin na sila kay VP Sara eh. Ganun po sila kadesperado. Kasi kung malakas kang tao, katulad natin, malakas tayong mga BBM, nag-aalanganin pa lang si Tolentino. Tinabla na natin, di ba? Sinabi pa lang ni Bato na hindi namin alam kung tatakbo ba yan o doon tatakbo sa kabila. Tablahin na natin yan kung nag-aalanganin ka. Malakas tayo. Tayo yung tunay na malakas. Yung Duterte ang tunay na malakas. Yung naglalakas-lakasan. Alam na nila na nag-resign na si VP Sara. Kinakausap pa na tumulong. Tulungan, kampanya. Ganun kapopular si VP Sara. Pero syempre, nabago na po yan. No? Mas popular na. Mas popular na ngayon. Nakalimutan ko lang po, pag-uusapan din po natin yung PIP. Ito po, hindi na po sa Southeast Asia. Yung mga unang pinag-uusapan natin, Southeast Asia. Ngayon po, sa buong mundo, ikalima po, ang City of Manila na pinaka-worst na syudad pagdating po sa seguridad. Grabe, no? Worst tayo. Pero ganyan na po ang balita. Alam nyo noon, nung panahon ni Duterte, may mabalitaan lang na bumaba tayo na rating. O hindi tayo mga worst, ha? Yung mataas pa rin pero bumaba lang. Ito na yung mga dilaw, no? Babanat na yan. Pero ngayon, tahimik pa rin, no? Worst na yung Manila. Ikalima na, tahimik pa rin. So yan mga kababayan, ibig sabihin po, nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingi na naman po sila. O dapat nga po, nire-report yan eh. Diba? Nire-report po yan at parang ini-stress mo talaga na worst ang Manila para matauhan po yung mga taong gobyerno, diba? Kasi, diba, kung alis ka ng bansa, o dyan yung ano eh, pagpasok at paglabas ng bansa. Dapat dyan ay pinaka-safe sana at pinaka-best, diba? Kung kayang best, hindi worst. Diba, mga karbi natin? Well, anyway, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dito nga sa sinasabi kanina ni Sir Badong na mangga, no? Mangga gamit ang mga Marcos, nako. Ano ba sa palagay nyo? Kasi hanggang ngayon pala, gusto pa rin gamitin si Vice President Sara Duterte. Well, anyway, mga kababayan, na naman po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol po dito, alright? Maraming salamat po.